Ito yung MG3 na 1.5 automatic. So tingnan natin yung engine niya. Ito yung engine. So itong MG automatic ay MG3 automatic ay merong makina na 1.5 liter, tapos ano to, 120 horsepower. Tapos ano bang makikita dito, yung so mapapansin natin wala siyang plastic cover, pero ito yung ano niya. So 4 cylinder siya. Ito yung catalytic converter. Ang inlet normally plastic. So ang maganda lang dito, yung valve cover niya aluminum. Kasi may mga nauso na valve cover na plastic. So ito, at least ito ano pa siya, aluminum. Tapos ang design niya, meron pang tornilyo dito sa kanyang camshaft, na merong electronic control tong camshaft. So makokontrol yung yung valve niya. Meron ditong controller. Okay, air cleaner. Merong battery na may cover pa. Ito, meron siyang cover. Fuse box. Tapos ito, ito yung kanyang computer box, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito yung kanyang inlet. Mukhang direct injection to. Ito yung rail niya. Tapos ito direct injection. So walang papasok na fuel dito. So alamin niyo na lang kung anong disadvantage itong at advantage itong direct injection. So meron itong disadvantage itong direct injection. At meron din naman siyang advantage, lalo na sa sa fuel economy. Okay. Ito yung kanyang brake fluid. Kakaiba ang pagkakagawa. Okay, dito tayo sa loob. Natin yung loob. Okay. So ito yung power window control. Tingnan natin kung ganda yung pagkakagawa. Okay naman. So pagpasok mo pa lang, kitang-kita mo na bukas yung pinto, naka-agad, naka-indicate agad. Tapos ito yung kanyang steering adjustment. So lang siya, tilt, wala siyang telescopic. Pero okay naman dahil maliit na sasakyan lang naman to. Okay naman. Tapos yung kanyang shape ng steering ay kakaiba din, maganda. So siguro kaya ginanito to para kitang-kita mo yung yung display. Parang nakaano siya, kasi kung circular to, edi matatabas ng konti yung mo, view mo dun sa display. So ayun. Okay, ganito itsura. Parang cloth lang to. Medyo madilim lang dito sa loob dahil itim yung ceiling. Tapos wala siyang ilaw dito sa likod. So ito lang yung ilaw niya. So ayan, halogen, incandescent, hindi pala halogen, incandescent bulb. So may vanity mirror, pero may ilaw din, hindi lang gumana dahil hindi pa siya naka-activate. Ayan, may ganun pa, vanity mirror. So ito pala yung gasoline version lang. Magkakaroon to nung yung hybrid. So ito lang yung preview nung gasoline version. Tapos sa natin yung ilaw. Wala. Ayaw magbukas ng ilaw. Okay, so ito
Dito meron kang lalagyan dito. Nilalagyan ng kapa ng gamit. Tapos ito, nilalagyan ka doon. Ayos. So sa cup holder naman, ito siyempre yung cup holder na merong merong pwede mong tanggalin yan. Tapos ito yung parang cigarette lighter pero wala na tong hindi naman to cigarette lighter talaga, takip lang. So baka mawala lang, mas maganda pa sana yung di-flip na lang ang ginawa. Pero ito, yung pagkaka-design nila ganito. Okay, so dalawang USB Type A ang nandito sa harap. Okay. Tingnan natin yung fuel. Yung fuel niya, sa kanyang fuel ay okay, RON 92 ang kailangan. So wala naman dito sa Pilipinas na 92, 91, tapos 95, 97. So definitely ang minimum dito ay gagamitin mo na 95. Ganda naman, okay naman yung pagkakaano. Walang kakaibang. So this brake din yung likod sa automatic. Yung manual nito version ay drum brake lang yung likod. Okay, so ito makikita natin dito sa kanyang likod, merong meron na siyang blower sa likod. Kaso wala tong switch na para ma-stop mo yung hangin na lumalabas. So yun lang napansin ko rito. Ngayon kung wala naman tao sa likod, so siyempre gusto natin i-switch natin ng off, kaso nga lang yun nga, wala ditong off. Tapos USB Type A kanyang